Sinisisi ni incoming President Rodrigo Duterte sa kakulangan ng intelligence report ang insidente sa isang concert sa Pasay kung saan 5 dumalo ang nasawi. Mula sa Davao City, may live report si Maris Umali. Maris? Yes, Susan, hindi nga naitago ni incoming President Rodrigo Duterte ang kanyang galit sa insidenteng naganap sa Pasay City nitong weekend kung saan 5 ang nasawi. Failure of intelligence, yan daw ang malinaw na nangyari ayon kay incoming President Rodrigo Duterte, kaya nakalusot di umano ang droga sa venue ng concert party na siyang naging sanhi naman di umano ng pagkasawi ng 5 katao. Nagpapahayag daw si Duterte ngayon ng kanyang pagkondena bilang mayor ng Davao at mamamayan ng Pilipinas na galit sa droga. Pero oras na opisyal na raw siyang maging pangulo, di niya palalagpasin ang mga otoridad na nagkukulang kung bakit nangyayari raw ang ganitong mga bagay. Narito ang kanyang pahayag. Failure of intelligence. Dapat nung pag-umpisa pa lang, nandoon na kayo, nangangamoy na kayo. Karami ninyo dyan sa Maynila. Bakit kami magbayad ng sweldo ninyo kung gano'n? You know, this time, every government worker must prove to the people that they deserve the salary. Bakit wala kayo doon? Baka binayaran kayo or baka kayo talaga ang bibili. Pagka ginawa mo yan, you make the sign of the cross. I'll finish you. Believe me, there will be a massive movement. Not only 1, 2, ganon, wala. Pati generals, reshuffle kayo, police. Nais daw ni Duterte na tanggalin na ang paggamit ng ihis sa drug test, kundi gawin daw ang pagkuha ng dugo ng harapan. Binanggit din ni Duterte na tinawagan siya ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau nitong Martes ng hapon oras sa atin. Siniguro raw nila sa isa't isa na mananatili silang magkaalyado. Napag-usapan din daw nila ang bihag ng Abu Sayyaf na napatay at humingi siya ng paumanhin. Narito ang pahayag ni incoming President Duterte. Mr. Prime Minister, I please accept my apologies for the incident. Mark my word, iba ang plane nito. I said, I am very sorry, I apologize for the incident that happened which resulted in the killing of your national. And we will we will try our very best and see to it that nothing of the sort will happen again. And you can rest assured that when the time comes, we will be able to apprehend the criminals and exact justice. So sa nagtagal ng 2 oras, itong kanyang press con at pagkatapos nito ay lumabas pa si incoming President Rodrigo Duterte. At maya-maya lamang po ay abangan ninyo ang pangalawang bahagi ng aking report kung saan nakakwentuhan ko pa siya ng personal. So yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Susan. Maris, doon sa press con ba, may sinabi ba paano matitiyak na hindi mangyayari yung parehong insidente doon sa Do 31 Victory Party sa June 4? Di ba? Susan, ito nga sinabi sa atin ng mga officials dito ay talagang napakahigpit nila dito sa Davao City pagdating sa mga droga. Aside from the frisking, talagang intensified checkpoints and intelligence, meron pang mga mag-iikot na mga naka-plain clothesmen na mga pulis para masiguro na talagang walang maipapasok na droga. Pero at the same time, dito rin daw sa Davao City, talaga namang halos lahat sa kanila ay galit talaga sa droga, no? At sila mismo, even yung mga citizens, kapag may nakita sila or may nalaman sila, ay nire-report agad ito sa mga authorities. Sila na mismo, parang they're being vigilant para masiguro na talagang hindi magpo-proliferate dito sa kanila yung droga. So that's what they're assuring us na dito sa malaking pagtitipong ito na Thanksgiving party sa June 4, talagang hindi nila hahayaan na mangyari. Yung nangyari dyan sa Pasay City nitong weekend. Susan? Maris, sa Lunes na daw yung posibleng proklamasyon, ano? Ibig ba sabihin ay pupunta na dito sa Maynila si incoming President Duterte?
Alam mo, Susan, ang sabi sa atin ni incoming President Duterte, hindi raw siya dadalo sa proklamasyon. Hayaan na lang daw na mag-proclaim, pero hindi raw talaga siya pupunta. Wala raw siyang balak na pumunta sa Metro Manila anytime soon. Pupunta lamang daw siya dyan sa Maynila sa araw mismo ng kanyang inaugurasyon sa June 30. Pabiro pa nga niya sinabi, Susan, na kapag maliit daw yung kanyang flight, walang mangyayaring inauguration. Pero ang sinabi rin niya sa atin, bakit daw siya pupunta ng maaga sa Maynila? Saan daw siya titira? Wala naman daw siyang pambayad kung mag-hotel siya. So mas maigi na lang daw na dito na muna siya mananatili sa Davao City at pupunta na lang daw siya dyan sa Maynila kapag araw na ng kanyang inauguration. Susan. Maraming salamat, Mariz Umali.